Colonel, ito po muli Jason De Asis na inyong mga kasama sa mga usapin sa ating lipunan. Ito po ay ating reaksyon lamang para sa ating mga kababayan sa lahat ng naabot ng ating isasagawang ito. Ang laban po kontra terorismo at rebelyon ay hindi lamang labanan ng sandata, kundi isang pagsusumikap para sa katotohanan, kapayapaan at pambansang katatagan. Ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o itong NTF-ELCA ay matatag sa misyon itong ibunyag ang mga organisasyon at individual na may napatunayang koneksyon sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o itong CPP, NPA, NDF. Ngunit sa halip na kilalanin ang dedikasyon nito sa pambansang seguridad, madalas itong inaakusahan ng tinatawag na red tagging. Ang mapaninlang na naratibo ito ay binabaluktot ang tunay na layunin ng pamahalaan at umahadlang sa pagsisikap nitong protektahan ang mga Pilipino mula sa panlilinlang ng mga grupong terorista. Ipinahayag ni Undersecretary Ernesto C. Torres Jr., Executive Director ng NTF-ELCAC na hindi gumagawa ng walang basehang akusasyon ang pamahalaan, sa halip ginagampanan nito ang tungkulin nitong protektahan ng bansa sa pamamagitan ng pagbubunyag sa mga grupong aktibong nagre-recruit ng mga individual, lalo na ang kabataan, upang sumapi sa armadong paghihibaka. Ang CPP, NPA, NDF ay hindi simpleng partidong pampolitika, kundi isang organisasyong idineklarang terorista sa ilalim ng Anti-Terrorism Act of 2020. Sa loob ng ilang dekada, pinatunay nito ang pagiging banta sa kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng karahasan, pangungutong at pagre-recruit ng menor de edad. Ang katotohanan ay lumalampas pa sa simpleng aktivismo ang ginagawa ng mga grupong ito. Sa paglipas ng mga taon, sapat na ebidensya mula sa mga nakuhang dokumento at testimonya ng mga dating kasapi ang nagpapatunay kung paano sistematikong nililinlang ang mga mahihinang sektor ng lipunan upang sumapi sa kanilang hanay. Mga kaibigan, marami pong kabataan ang unang naakit sa mga grupong ito sa paniniwalang sila ay nakikibaka para sa hustisyang panlipunan. Ngunit kalaunan ay napupunta sa kabundukan, naging biktima ng isang digmaang hindi nila ganap na nauunawaan. Mga salaysay na saksi at personal na testimonya ng mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa rebelyon. Yan po. Meron po tayong mga katibayan na nakaranas na dito. Yung mga salaysay po ng ating mga saksi. Ito po ay kapansin-pansin din. Yung dobleng pamantayan ng mga grupo nagsasabing sila ay biktima ng red tagging. Mabilis silang sumisigaw ng paglabag sa karapatang pantao kapag sila ay iniimbestigahan, ngunit nanatiling tahimik sa mga malagim na krimen ng CPP, NPA, NDF. Ilang beses na nilang kinondena ang di umano'y abuso ng gobyerno, ngunit kailan nila mahigpit na kinondena ang pagpatay sa mga lider ng katutubong pamayanan, ang pangungutong sa mga negosyante o ang brutal na pagpaslang sa mga sibilyan ng mga rebeldeng komunista. Ang kanilang pinipiling pananahimik ay isang patunay ng kanilang tunay na pagkiling. Ang tunay na pagtatanggol sa karapatang pantao ay dapat na lumalaban sa lahat ng anyo ng karahasan, kabilang ang mga ginagawa ng kaliwang armadong grupo. Makatuwiran lamang ang binigyan diin po ni Undersecretary Torres na dapat magkaroon ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng maling pag-akusa at sa pagbubunyag ng tunay na banta sa pambansang seguridad. Pinagtibay ng Korte Suprema kamakailan na bagamat hindi dapat payagan ang walang basehang pag-label, kinakailangang ilantad ang mga individual at organisasyong may napatunayang koneksyon sa mga teroristang grupo. Ang paglilinaw na ito ay mahalaga sapagkat nagtitibay ito ang karapatan at obligasyon ng pamahalaan na ipaalam sa publiko ang mga grupong may mapanirang adhikain laban sa Estado. Hindi kalaban ang pamahalaan ang tunay na aktivismo. Ang makabuluhang aktivismo ay mahalaga sa demokrasya dahil ito ay nagbubukas ng dialogo
at nagpapalakas ng mga reforma. Ngunit may malinaw na hangganan sa pagitan ng makabuluhang pakikilahok at tahimik na pagsuporta sa armadong rebelyon. Walang bansa ang dapat magpalampas sa mga grupong nagkukumli sa likod ng mga adikain para sa karapatang pantao habang palihim na nagbibigay ng suporta sa mga rebeldeng kumakalaban sa Estado. Bukod dito mga kaibigan, hindi lamang sa lakas ng armas umasa ang gobyerno upang labanan ang insurhensiya. Ang tagumpay ng mga kontra-insurhensiyang programang tulad ng localized peace engagement, pagpapatayo ng infrastruktura at pagbibigay ng kabuhayan sa mga apektadong lugar ay nakapagpahina sa impluwensya ng CPP, NPA, NDF. Sa pamamagitan ng mga inisyatibong ito, maraming dating rebelde ang nakabalik sa normal na pamumuhay at ang maraming lugar na dating pugad ng karahasan ay naging maunlad at payapang komunidad. Ang analohiya ni Undersecretary Torres ay napapanahon at akbang-akma sa sitwasyon. Alam po niyo kasi mga kaibigan, kung ang gobyerno ay naglalagay ng babala sa mga produktong nakasasama sa kalusugan tulad ng sigarilyo at alak, nararapat lamang nabigyan ng babala ang publiko tungkol sa panganib ng pagre-recruit at propaganda ng mga teroristang komunista. Ang pagbibigay ng kaalaman sa mamamayan ay hindi pag-atake sa kanilang kalayaan, kundi isang kinakailangang hakbang upang mapangalagaan ang pambansang seguridad at maprotektahan ang mga mahihinang sektor mula sa panlilinlang. Tungkulin ng gobyerno na protektahan ang mamamayan nito. Ang mga hakbang ng NTF-ELCAC ay hindi dapat ipakahulugan bilang pagsupil kundi bilang isang aktibong hakbang upang labanan ang tunay na banta ng terorismong komunista. Karapat-dapat na malaman ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan at hindi dapat hayaang matabunan ito ng mapaninlang na mga propaganda. Ang hustisya, kapayapaan at seguridad ay makakamtan lamang kung kikilalanin ng publiko ang tunay na kalikasan ng insurhensiya, isang direktang banta sa pambansang kaayusan at pag-unlad. At yan po yung ating binabahagi ngayong araw mga ka-GDA Channel. Ito pa muli Jason De Asis, ugaling tumutok.